News and Public Affairs. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan, walang kasinungalingan. Serbisyong totoo lang. Mga biyaheng probinsya, inabot ng siyam-siyam sa mga bus terminal dahil kaunti ang mga bus. Ang iba, natatraffic daw. Mga nagkukumahog sa Christmas shopping, dagsa pa rin. Mapamulman o sa Divisoria, may nawalan pa ng anak. Bulkang Mayon, may kakaibang pagsabog ngayong hapon. Exclusive, bugbugan na nauwi sa saksakan sa loob mismo ng campus sa San Sebastian College. Isang estudyante, patay! Matapos alantahin ng Bagyong Ondoy, mga taga-Kanyogan, Pasig, hindi pumayag na maging malungkot ang Pasko nila. Alamin ang tips para matiyak na ligtas ang mga ipanre-regalong laruan. Claudine Barreto, nagalit daw kay Mark Anthony Fernandez kaugnay sa gagawin nilang pelikula. Ano kaya ang dahilan? At Krista Ranillo, nagsalita na tungkol sa mga kontrobersiyang kinaharap ngayong 2009. Mula sa GMA Network Center, narito si Mel Chanco, Mike Enriquez. Ito ang 24 Oras. Magandang gabi po. 3 araw bago magpasko, abalang-abala ang ating mga kababayan. At kasama ang GMA News sa paghahanda na yan. Nakatutok si Mark Salazar sa mga biyaheng probinsya sa Araneta Center Bus Terminal. Nakantabay naman sa Divisoria sa Maynila, si Julius Segovia. At dahil patuloy pa rin po ang pag-aalboroto ng Bulkang Mayon, nakatutok pa rin sa lalawigan ng Albay, sina Oscar Oida at Marie Sumali. Unahin natin ang Araneta Center Bus Terminal sa Quezon City. Naku, punong-puno po ng pasahero doon. Marami po ang nainip dahil ilang oras na antala ang kanilang biyahe kasi sobra daw ang traffic. Nakatutok po doon live si Mark Salazar. Mark, kamusta na dyan? Mike, Mel, yung dagsa ng mga tao dito nagsimula pa raw noong linggo at inaasahan nilang kakapal pa bukas, December 23. Kapag bumuhos na yung mga maghahabol daw na makapag-Noche Buena sa kanilang mga probinsya, pero magtatrabaho pa rin bukas. Pamilya ang dagsa ng mga biyahero dito sa Araneta Bus Terminal, isa sa pinakamalaking bus terminal sa Metro Manila. Mula sa ama hanggang kay bunso, kasama sa Paskong probinsya. At kung ilan ang bilang ng pasahero, sobra pa ang bit-bit na bagahe ng mga ito. Pwede ko ba makita yung laman ng mga pampasalubong mo? Opo. Ito para sa inaanak. Mga ilan to lahat sa bag? Marami to kuya eh. Hanggang, 16 to. Dito pa sa side, dito, ayan. Mga regalo yan. Sige, isang maiksing tanong. Bakit nakikipagsapalaran kang bumiyahe kahit mahirap? Anong halaga sa'yo na makauwi ng probinsya? Siyempre, iba pa rin ang nagkakaroon, doon ka nag-spend ng Christmas sa iyong family. Kasi, feel mo talaga ang Christmas kapag sama-sama po. Ang problema, nakakawala rin ng excitement kapag pag-aabang pa lang ng bus na sasakyan, 2 oras na. Kagaya ng grupong ito na Patacloban Leyte. Alas 10 ng umaga ang biyaheng kanilang kinuha, alas 12 na wala pa rin ang bus. So kung minsan pagka ganitong mga okasyon, hindi natin maiwasan yung traffic along the way. So iningi lang natin yung konting pasensya at sigurado na makakarating itong mga buses na ito. Okay. Punuan ang pailan-ilang lumalargang bus. Ang biyaheng Albay na ito halimbawa, hindi malaman kung paano pagkakasyahin ng sakay na tao at mga bagahe. Sa gitna ng karamihan ng pasahero, may paisa-isang pulis na umiikot. Mainit ang mata sa mga mananamantala sa masikip na sitwasyon. Mainit naman ang ilong ng bomb-sniffing dog na ito sa mga bagaheng sumasabog. Sa maghapon, wala namang naging aberya sa biyahe na nagbabalik probinsya. Maliban nga lang sa kalabang inip at mga patalim na ito na nakumpisa. Sa bisperas ng Pasko't Bagong Taon, alas 8 ng gabi ang huling biyahe ng LRT na biyaheng Baclaran Monumento. Hanggang alas 8:30 naman ang Monumento Baclaran. Sa December 25, December 31 at January 1, alas 9 ng gabi ang huling biyahe ng tren pa Baclaran Monumento. Alas 9:30 naman ang huling biyaheng Monumento Baclaran. Halos ganito rin ang schedule ng last commercial trip sa Line 2. Ito yung biyaheng mula Santolan o Recto.
Mel, mabilis na paalala lamang sa mga babiyahe pa lamang na wag na magdadala ng mga matatalas na bagay dahil yan ay kukumpiskahin din dito. Kahit pa inosenteng patalim niya na panggapas lamang ng damo pagdating nyo ng probinsya, wag nyo nang dalhin dahil maaaberya lamang kayo dito. Ganon din yung mga sumasabog o nagliliyab na bagay gaya ng gasol o gaas, wag nyo nang dadalhin dahil magkakaproblema kayo dito at maaabala ang biyahe ninyo. Mel, Mike? Mark, yan nakikita natin kadami ng tao dyan sa bus terminal sa Cubao. Ganyan na ba yan buong gabi? Buong gabi tuloy-tuloy na ang biyahe ng mga bus? Wala nang tigil? Ganun ba yun, Mark? Yes, Mike. Ang inaasahan ng pamunuan ng bus terminal na ito ay magtutuloy-tuloy na yan. Pero alam mo, Mike, kanina sa buong maghapon, mas makapalang tao. Itong pinipwestohan ko ngayon ay dapat puno to. Kanina, punong-puno ito ng tao. May mga nakaupo. Yan nga yung mga nadidelay yung kanilang mga lakad. Medyo lumuwag-luwag pa nga ngayong gabi. Pero tutuloy-tuloy daw yan at pagtungtong bukas, yung pahapon daw hanggang gabi, mapupuno daw lalo yan. Yun nga yung sinasabi kong mga hahabol pa na babiyahe para umabot ng Noche Buena sa kanilang mga probinsya, Mike. Maraming salamat, Mark Salazar. Hindi naman alintana ng mga mamimili ang siksikan, gitgitan at pabugso-bugsong ulan makatipid lang sa pamimili ng mga pang Noche Buena sa Divisoria. Nakatutok doon live si Julius Segovia. Julius! Mel, panaka-naka ang buhos ng ulan nitong hapon kaya naman putikan ang kalsada pero hindi pa rin mahulog ang karayom ang Divisoria. Habang papalapit ang Pasko, parami ng parami ang mga naghahabol sa pamimili ng mga panregalo at panghanda sa Noche Buena. Kaya naman nagsimula ng tumaas ang presyo ng mga prutas at gulay pansahog. Ayon sa mga tindera, normal na sumisipa ang presyo ng mga ito kapag holiday season dahil sa taas ng demand. Ang isang balot ng kiat-kiat na dating 20 pesos, ngayon nasa pagitan na ng 35 hanggang 50 pesos. 50 pesos na rin ang 3 piraso ng maliliit na Fuji apples. 5 piso naman ang isang piraso ng pongkan. Ang kada kilo ng kastanyas, 200 hanggang 220 pesos. 180 pesos naman ang kilo ng ubas, pero posibleng umabot pa sa mahigit 200 pesos bago magpasko. 3 for 100 pesos naman ang peras. Sa gulay naman, ang presyo ng carrots, repolyo, bagyo beans, sitsaro at broccoli tumaas na rin. Baka nga mas umarangkada pa raw ang presyo nito habang papalapit ang Pasko at bago magbagong taon. Araw-araw tumataas. Kung tataas ng tataas, kawawa mga Pilipino. Jesus is the reason for the season. So, no matter what, I enjoy Christmas. Kaya ang mga tauhan ng MPD Station 11 nag-inspeksyon ng mga timbangan. Nais nilang matiyak na walang nananamantala sa mga mamimili. Dapat lisensyado at selyado ng Manila City Hall ang timbangan. May ilang walang selyo kaya nasita at nakumpiska ang mga ito. Pero giit ng tindera, walang daya ang kanilang timbangan. Once na merong daya ito sa loob, sasampa natin ng kaukulang penalty ito at ang sa ngayon, baka paribok yung lisensya ng pagtitinda. Nabura lang po kasi madalas umuulan kasi noon. Pero meron po yan. Kaya lang, pinunasan ko na lang yung bakat niya kasi ang dumi tingnan. Inikutan din ng pulisya ang mga nagbebenta ng laruan. Kinumpiska ang mga gun replica. Bawal ito dahil nagagamit ng masasamang elemento sa paggawa ng krimen. Samantala, dahil sa siksikan, hindi maiwasan ang insidente ng pagkawala sa Divisoria. 4 na araw nang hinahanap ni Aling Dolores ang anak na si Renalyn Kagurungan. Biyernes pa nang mawala ang 4 na taong gulang na anak sa kahabaan ng Recto Avenue. Nananawagan po sana ako kung sino nakakita sana ko kay Nali. Pakisoli naman po kasi hanap ako ng hanap sa kanya. Pakibalik naman po kasi mabait naman yung anak ko na yun eh. Kung may impormasyon sa kinaroroonan ni Renalyn, maaaring tumawag sa numero bilang 736-5407. Mel, habang lumalalim ang gabi, lalo namang nadaragdagan ng mga tao dito sa Divisoria na lalong nagbibigay buhay sa night market. Live na kuha yan, wala na halos galawan ng mga sakyan sa intersection ng Recto at Abad Santos Avenues. Balik sa iyo, Mel. Maraming salamat sa iyo, Julius Segovia. Mga kapuso, nahihirapan pa po kayong mag-isip ng pangriregalo ninyo. At ang Pasko po ay 3 gabi na lang mula ngayon. Kasama po itong gabi ngayon. Subukan po ninyong magtungo sa Binondo. Doon may mga ibinebenta pong mga alternatibo na mga pangregalo. Nakatutok si Bernadette Reyes. Nairegalo niyo na ba ang halos lahat ng maisipang bagay sa inyong mahal sa buhay? O sadyang wala lang kayong maisip na maireregalo? Yan ang nagiging problema ng karaniwang mamimili. Pero alam niyo ba na mahanap niyo ang solusyon sa Binondo?
Dito matatagpuan ang isang tindahan na puno ng mga alternatibong panregalo ngayong Pasko. Ayon sa feng shui expert na si Johnson Chua, dahil Year of the Tiger ang papasok na taon, magandang magbigay ng tiger image. Pag sinalubong po natin ang pagdating ng tiger at meron po kayong isang image ng tiger, siya na po ang kumakatch ng swerte na yon. Then siya po ang magtatrabaho para sa bahay niya po. Kung mabigat naman ang presyo para sa bulsa, pwede rin namang irigalo ang palawit na ito na tag 50 pesos lang. Kung sakitin naman ang inyong pagreregaluhan, para sa kanya ang holy gourd. Bigo ba sa pag-ibig, laging busted, o couple ang inyong pagbibigyan? Meron din yan dito. Ang mandanandak po, maganda po siyang ibigay for good relationship and also to prolong the relationship. Pwede rin irigalo ang crane na may hatiding swerte sa pag-ibig. Para naman sa office mate o kay boss, pwedeng panregalo ang ruwi o imaheng sumisimbolo sa kasaganahan. Swerte raw ito sa trabaho o maaaring magbigay ng job promotion. Payo pa na eksperto, dapat bukal sa loob ang pagre-regalo at huwag ibibigay sa iba ang natanggap na regalo. Sa mga magbibigay, siguraduhin po natin na maganda po ang loob natin ng pagbigay po natin. No? At sa mga makakatanggap naman, i-absorb po natin yung grasya. Kasi kung ano po yung ibibigay sa inyo, huwag nyo na pong ipapasa rin sa iba. Dahil yung swerte na yun, para sa inyo po. Pero kung sadyang walang oras mamili ng panregalo, pwede rin magbigay ng pera at ilagay sa loob ng isang pulang sobre. Ayon sa feng shui, para lalong magtuloy-tuloy ang swerte, bakit daw hindi gamitan ng kahit anong kulay pula ang inyong pambalot sa regalo ngayong Pasko? Simbolo raw kasi ito ng isang masayang okasyon. Bernadette Reyes, Nakatutok, 24 Oras. Ininspeksyon ng mga taga-Bureau of Fire Protection ang ilang terminal ng bus at daungan ng barko ngayong dagsa ang mga babiyahe para sa Pasko. Napunan nila ang ilang paglabag sa fire code. Nakatutok si Steve Dailisan. Ilang oras ding naghintay ang mga taga-Bureau of Fire Protection sa Eva Macapagal Super Terminal para sana mag-surprise inspection sa mga barko ng Super Ferry. Pero ayon sa isang di nagpakilalang kinatawan ng shipping company, di raw welcome ang mga bumbero na pumanhik sa barko. Bagay na ikinainit ng ulo ng mga opisyal. Pakiramdam niyo na bastos yung BFP? Of course, yes. Of course, yes. With our director is here, I am the regional director. We have our district director. This concerns public safety. Our purpose here is public safety. There's nothing illegal here. Napuna ang kawalan ng automatic fire sprinkler sa loob ng terminal, pati na ang kakulangan sa emergency lights at directional signs, bagay na paglabag daw sa RA 9514 o ang revised fire code. Multang 50,000 pesos at suspension o closure ang parusa. Isang di rin nagpakilalang opisyal ng Asian Terminal na operator ng Eva Macapagal Super Terminal ang sinubukan naming kunan ng pahayag. Violations daw galing ng kawalan ng automatic fire sprinkler. Wala po akong masabi dyan. Yung Corcom na lang namin ang magbigay. For closure daw, sir. Na-comment po dyan. Ayon naman kay Jess Supa ng VP for Safety and Security ng Super Ferry, di raw nakipag-ugnayan ng BFP sa kanila. Bukas daw sila sa routine inspection pero di dapat sangkaterba ang kasama. Kasama ng BFP ang ilang miyembro ng media sa isinagawang surprise inspection. That's stupidity. Mas maganda nga nakasama natin yung public, the media. So that the media, the people can witness whether or not they are compliance or not. Sunod na pinuntahan ng BFP ang Araneta Center Bus Terminal. Sinubukan kung gumagana ang fire extinguishers. Hinanapan din ng BFP ng fire extinguisher sa mga pabiyahing bus. Meron naman ang karamihan sa mga bus pero nang usisain kung alam itong gamitin ng driver, dito na nagkaproblema. Hindi mo alam paano gamitin yan eh. Para magamit mo na mabilis yan, tinitwist lang to. Ganun lang. Oo, pinipit ganyan. Tapos hawakan mo nun, ito yung trigger mo, ito yan mo kung saan yung sunog. Nire-require natin yung mga driver nito mga buses na ito na yung pinaka-basic paggamit ng portable fire extinguishers. Nangako naman ang pamunuan ng Araneta Center Bus Terminal na ipababatid nila sa mga bus company ang tagubilin ng BFP para matutunan ng mga driver ang tamang paggamit ng mga fire extinguisher. Steve Dailisan, Nakatutok, 24 Oras. Kaligtasan mo sa Alerto 24. Paalala po mga kapuso, lalo na po ngayong gabi at sa mga susunod na gabi, kabila ang mga Christmas party. Huwag na po kayong magmaneho kung lasing. Sa EDSA Santolan, isang kotse ang sumalpok sa kulay pink na harang o yung tinatawag na pink fence dahil ang driver ay nakainom umano. Si Danuting Kungko, Naka Alerto 24.
Wasak ang kotse nito ng aming madatnang nakasubsob sa pink fence ng MMDA sa northbound lane ng EDSA Santolan pasado 1:00 na madaling araw. Sa lakas ng pagkakasalpok, himalang nakaligtas ang driver na nagpakilalang si Andres Roque. Sa paunang pagsisiyasat ng MMDA traffic, unang sumadsad ang kotse ni Roque sa bukana ng Santolan Station ng MRT. Bago ito syumete at tuluyan tinumbok ang pink fence. Mahilap sa media si Roque na nagpakilalang driver sa BIR. Iginit niya may iniwasan siyang taxi at nawala ng kontrol sa sasakyan. Anong nag-cut sa inyo, sir? Wala. Taxi nga. Taxi. Tapos, ano nangyari pagkatapos? Ayun. Umiwas ako sa mga dapat ma-damage. Dito ako bumangga. Pero sa pagsisiyasat ng mga investigador, nakainom umano si Roque. Kanina pa nagre-resist yun at talagang amoy-amoy na alak naman talaga. Pati nga yung sasakyan niya may laman pang bote ng alak. Doon sa tinignan namin yung sasakyan niya, sa loob talagang may bote ng alak pa doon sa driver side niya. Wala rin siyang maipakitang lisensya kaya posibleng madagdagan ng mga kakaharapin niyang kaso. Paalala ng mga otoridad, lalo na't kabi-kabila ngayon ng mga Christmas party. Pag tayo ay nakainom na, siguro mas mabuti pang mag-commute na lang tayo, huwag nang magmaneho. At yung nangyayari, nagiging cause ng ating aksidente, yung ating pagiging nakainom ng alak. Dano Tingkong, naka-alerto, 24. Nagbuga ng usok na may kasamang lava at nagbabagang bato ang Bulkang Mayon kaninang hapon. Ang pangamba ng FIVOX, sunod-sunod o serye at hindi lang iisang pagsabog ang magaganap sa Mayon. Nakatutok si Oscar Oida live mula sa Legazpi City, Albay. Oscar. Mel, mga alas 4 nga ng hapon habang nandyan tayo sa may observatory ng FIVOX dito sa may Legazpi, Albay, nang mamataan natin itong mga maliliit na pagsabog na parang ash puff. Pero kung ikukumpara natin ito sa mga nakaraang nakita nating ash puff, ay may kasabay itong mga pagdagungdong at ang kulay na itong mga usok na ibinubuga nito hindi puti kundi medyo grayish. Ayon kay FIVOX Director Solidum, ay posible raw may mga laman na itong mga materials gaya na lamang ng mga nagbabagang bato at mga lava at kasama na rin dito yung steam. At kung hindi raw siya nagkakamali, ay maaring ito na yung strombolian phase ng eruption ng Bulkang Mayon. Bali Mel, itong tinatawag na strombolian phase, ito yung kadalasan daw stage bago yung volcanic explosion na kadalasan nangyayari dito sa Bulkang Mayon. Samantala, Mel, hindi lang iisang pagsabog ang inaasahang mangyari ng FIVOX, kundi mga serye ng explosion. Ito raw ay kung pagbabasihan ang mga naging aktibidades ng Bulkang Mayon nitong mga nakaraang araw. Men. Mula kahapon hanggang ngayong araw, mahigit 1,200 volcanic quakes ang naitala ng FIVOX. Bukod sa mga maliliit na pagyanig na ito, kapansin-pansin din umano ang halos di tumitigil na paggalaw ng lupa na kung tawagin ay tremor. Karaniwan itong iniuugnay sa patuloy na paggalaw ng magma sa ilalim ng bulkan. Sa ngayon, ang napapansin natin, mukhang patuloy na yung harmonic tremor na tinatawag namin. At yung ibang mga istasyon natin ay lumalakas din ang signal. So dapat lalong pag-ingatan ang Bulkang Mayon. Hindi natin makita kung anong nangyayari, pero patuloy yung pag-akyat ng magma. At kung sakaling ang pagsabog ay manggaling sa, hindi sa taas, kundi sa malalim-lalim na parte, baka magpait siya ng mas matayog na abot bato. Ang lava flow na patuloy na naoobserbahan, umaabot na sa 5.5 kilometers mula sa bunganga ng bulkan. Ang mga dagungdong, kadalasan daw, ay sinasabayan na rin ng fountaining of lava. Sa pinakikitang aktibidad ng Bulkang Mayon nitong mga nakaraang araw, malamang ay di lang daw basta isa, kundi mga serye ng pagsabog ang maaring maganap. Posible yan, hindi lang yan minsan. Depende yan sa tayog, at yung iba matayog, yung iba maliit. At ipinapakita naman ito ng Bulkang Mayon noong una na series of explosions ang posibleng mangyari. Pero ayon sa FIVOX, kung tutusin, mas mabuti na raw ito kumpara sa iisang malakas na pagsabog na higit na mas mapanganib, gaya nung nangyari noong February 1, 1814 na naglibing sa buong bayan ng Cagsawa at ikinasawi ng mahigit 1,300 katao.
At sa tanong kung maapektuhan ng halos perfect cone shape na korte ng Mayon, gaya nung nangyari noong 1993 kung saan napitak ang ilang bahagi ng labi ng bulkan. Ayon sa PHIVOLCS, may self-healing process naman daw ang bulkan. Magmula noong 93, kahit may mga explosions, yung mga malalalim na uka at pati yung labi ng bulkan na nabawasan ay parang pinoporma niya uli na kung saan tinatapalan ng mga lava flow mga malalalim na parte ng bulkan at yung hugis ng crater ay binabalik niya. Sa mga sandaling ito ay patuloy na nababalot ng makakapal na ulap etong bunganga ng bulkan. Ito nakikita natin sa ating video, ito ay sa may bandang gitna ng bulkan, mga 5.5 kilometers mula dun sa crater ng bulkan pababa. At yan lamang ang medyo visible sa kinalalagyan natin ngayon dahil gaya nga na nasabi natin kanina ay nababalot ng makapal na ulap etong tuktok ng bulkan. Dagdag na hamon ito, Mel, para sa mga taga PHIVOLCS na aasa na lamang sa kanilang mga aparato at sa kanilang pandinig sa patuloy na pag-obserba sa aktibidades ng Bulkang Mayon. Mel? Pero Oscar, pwede bang malaman kung gaano na kalapit yung sinasabing pagsabog ng bulkan? Mel, sa mga sandaling ito ay talagang hindi pa rin matitiyak kung anong oras o kung anong araw. Ang masasabi lang dahil nga alert level 4, inaasahan na within days ay maaring maganap nga itong malakas na pagsabog. Mel? Yung mga hayop, marami na bang bumaba? Mel, natanong na rin natin yan kay Director Solidum. At yung mga hayop na karaniwan daw nagbababaan pag nagkakaroon ng pagsabog ng bulkan, nangyayari yan, Mel, nun sa pre-eruption stage. Pero dahil nga nasa eruption stage na tayo, hindi na yan maasahan. Inasahan daw dapat yan yung mga nakaraang buwan pa o ng mga Disyembre pa o ng mga Enero, Mel. Maraming salamat sa iyo, Oscar Oida. Thank you. Samantala, meron pong maagang pamasko ang pamala ng lalawigan ng Albay sa mga residente ng Silikas. Nakatutok po doon live si Marie Somali. Marie, kamusta? Mike, sinira man ng nakaambang matinding pagsabog ng Bulkang Mayon ang plano ng mga residente nakatira doon sa loob ng 8-kilometer danger zone na makapagpasko sa kanilang mga tahanan, tuloy na tuloy pa rin ang kanilang pagdiriwang ng kapanganakan ni Hesukristo. Dito sa San Roque Elementary School na isa sa mga ginawang evacuation center, nakatikim na ng maagang pamasko ang mga evacuee. Dinalhan sila ng mga bigas, noodles, tent, banig, kumot at water container. Ang mga chikiting meron ding mga laruan. At syempre, di mawawala ang paborito nilang ice cream. Masaya ka ba? May ice cream? Opo. Ha? Opo? So sa tingin mo, kahit na nandito kayo, Pasko pa rin ito para sa inyo? Opo. Kahit merong pagkain konti, masaya na kami. Kahit sama-sama ang aming pamilya. Mayroon ding libreng tawag para sa mga inilikas para makausap nila ang mga mahal sa buhay na nasa malayong lugar. Ngayong gabi, magkakaroon pa ng film showing. Bahagi raw ito ng tinatawag na psychosocial intervention na ipinagutos ni PDCC Chairman at Albay Governor Joey Salceda para mapigilan ang mga evacuee na bumalik muna sa kanilang tahanan ngayong may nagbabadyang panganib sa malapit sa Bulkang Mayon. In-address natin dito yung psychosocial impact na sana maibsan natin yung kalungkutan nila para mapipil nila na maski nandito sila, pwede din silang mag-celebrate ng Christmas. Ang pinakamagandang Christmas nila ay hindi po sila maaksidente at ang buhay po nila mapangalagaan at walang madisgrasya. Hindi, una muna, ito ang concern natin ngayon sa mga evacuees natin, yung malamig ang konkreto, ang silid dahil nga concrete po yan. So binigyan natin sila ng kumot saka mating, plus yung tubig para safe yung tubig. Si Elsa Shal na halos maiyak ng aming kausapin dahil di makakasama ang asawang nagbabantay sa kanilang tahanan at taniman sa barangay Mabinit. Pero masaya na rin dahil makakasama niya ang mga anak kahit sa evacuation center. Oho, tuloy pa rin ho. Ang importante, sama-sama ho kaming lahat. Oo. May salo-salo pa rin po ba kayo? Meron pa rin ho, kahit konti. Paano? Paano nyo gagawin nyo? Kahit wala dito ang tatay nila, ang importante, magkasama kami. Kahit konting pagkain, okay na yun. Ikaw ba yan? Simple lang din ang kaligayahan ni Leticia Laurin. Kahit sa maliit na sulok lang na ito ng classroom sila magpapasko, ang mahalaga raw kasama niya ang 6 na anak at 25 apo.
Okay naman po dahil siyempre kahit ganito kami dito sa evacuation, masaya rin dahil kahit paano mayroon mang na nagbibigay sa amin ng tulong. Kanya-kanya ng gimmick at pakulo ang Joint Task Force ngayon at maging ang iba't ibang mga lokal na pamahalaan para masigurong kahit hindi man ganon kakomportable ang kanilang sitwasyon sa ngayon, magiging masaya at makabuluhan pa rin ang kanilang pagdiriwang ng Kapaskuhan. Dito sa Tabaco National High School, 2 Santa Claus pa ang dumalaw. Ang mechanized Santa na ito na umiindak tagabigay aliw, habang ang Bicolano Santa tinupad ang mga wish ng mga bata. Nag-wish po kay Santa ng payong para po. Minsan po umuulan dito para po hindi kami magkasakit. Protection po sa ulan at sakit. Nagpapasalamat po ako ng marami. Talaga? Okay, thank you. Pero di lang mga bata ang naaliw. Napakasaya naman namin dito eh. Bakit po? Nakaiwas kami ng iyong Bulkan Mayon. Tapos dito? Dito maganda yung kwan, Santa Claus. Aming wish ko kay Santa, dito namin dinala sa mga evacuation centers. Para naman yung mga bata, maramdaman nila na kahit malayo sila sa kanilang mga bahay, maramdaman nila na anywhere can be Christmas. So, Mike, sa December 24 at 31, mga pagkaing pang Noche Buena at Medianoche naman ang dadalhin nila sa mga evacuation center. Nagpapasalamat din si Governor Joey Salceda sa DOH dahil sa mabilis nitong pagtugon sa kanyang apela na magpadala ng mga magme-medical mission dito. At Mike, magsisensus din ang mga militar para malaman nila kung ilan pa yung naiwan doon sa loob ng 8-kilometer danger zone at nang sa gayon ay mahikayat na rin silang pumunta sa mga evacuation centers. Mike? Maraming salamat, Maris Sumali, at maligayang Pasko na lang dyan sa mga kapuso natin, dyan sa mga evacuation center. Maris. Kalunos-lunos naman ang sitwasyon sa ilang evacuation center sa Albay. Pero sa kabila nito, nagpapasalamat pa rin ang mga evacuee dahil hindi sila nagugutom doon. Nakatutok ang GMA News stringer na si Michael Hauser. Kampante na ang mga evacuee dito sa Albay na nasa evacuation center sila magpapalipas ng Pasko at Bagong Taon. Alam nilang dito ang pinakaligtas na lugar sa mga ganitong panahong, anumang oras ay puputok na ang Bulkang Mayon. Mahirap ang sitwasyon nila, kaya naman personal na inalam ni Albay Governor Joey Salceda ang sitwasyon nila. Target ng gobernador na hindi na mahihirapan, magugutom o magkakasakit ang mga evacuee. Pero ang ilang evacuation center, ganito ang dinatnan. Baradong toilet bowl, sirang ilaw, sirang electric fan. Pero sagana sa tubig ang evacuation center na ito. Hindi naman po pwede po na hindi sila mamamatay sa eruption, mamamatay sila sa sakit sa isang evacuation. Hindi rin zero casualty yun. Ang evacuee na si Maria Bahamundi ng Barangay Bunga, mahirap man raw ang kalagayan nila, nakakataba raw ng puso na nararamdaman nila ang pag-aalaga sa kanila. Importante rin daw na hindi sila nagugutom. Patuloy ang pamimigay ng mga sundalo ng mga higit na kailangan ng mga evacuee tulad ng kumot, banig at water jug na donation daw mula sa World Food Program. Mula dito sa Legazpi City, Albay, Michael Hausian, nakatutok, 24 oras. Sa ibang dako naman po ng Pilipinas dahil marami ang nagsilikas, may mga insidente raw ng nakawan sa ilang bayan sa lalawigan ng Maguindanao. Kaya ang mga mansyon ng pamilya Ampatuan, bantay sarado na mga katiwala. Mula sa lungsod ng Cotabato, ang nakatutok naman po ng live ay si Cesar Apolinario. Cesar. Mike, kahit na sinabi ng pulisya na balik na sa normal ang sitwasyon sa Maguindanao, ay may mga residente pa rin dito ang natatakot dahil nga sa mga bali-balita ng mga nakawan sa loob ng mga bahay. Kaya naman itong mga nangangalaga ng mga mansyon na mga ampatuan ay nag-iingat din. Wala umano sa mansyong ito ang mga kamag-anak ng mga ampatuan, kaya naman ipinag-utos daw sa mga nagbabantay na tiyaking hindi mapapasok ang mansyon ni Dato Andal Ampatuan Sr., dating Maguindanao Governor na nasa pangangalaga ngayon ng EFP sa Davao. Ang mga katiwala naglagay ng mga barbed wire sa bakod. Tinanong namin sila tungkol dito pero ayaw nilang magsalita. Bakit pinalagyan ng barbed wire? Ito alam. Basta yung tulong mo kayo. Maya-maya pa lumabas ang isa pang katiwala na nagpakilalang si Nads. Empleyado raw siya ng Kapitolyo at naatasang magbantay sa mansyon. Supporter daw siya ng mga ampatuan. Dito siya ipinwesto kaya hindi na muna siya pumapasok sa trabaho. Para lang sa protection sa pamilya nito at saka uso kasi ang nakawan
Yes, so... Nung nakaraan, di ba, ninakawan yung kabila? Yes, nakawan. So, hindi natin masasabi kung sino, basta this is the way na talagang para hindi malusta ng mga magnanakaw. Ang katabing compound na pag-aari rin umano ng mga ampatuan, inihahanda na rin lalagyan ng mga barbed wire. Ang isa pang mansyon sa tapat nito na pag-aari naman ni Datu Zaldi Uy Ampatuan, anak ng dating gobernador, plano rin daw lagyan ng mga barbed wire. Sabi ng mga katiwala, natakot na raw ang mga ampatuan dahil nanakawan na ang isa pang mansyon na pag-aari rin ng dating gobernador. Maraming sundalo ang nagbabantay sa paligid ng mansyon. Kahit nag-evacuate ang karamihan sa mga residente rito, may mga hindi naman umalis. Katunayan, walang tigil ang pagdaan ng mga sasakyan dito. Bakit kayo bumabiyahe? Walang problema yung sa amin, kapamasada. Hindi kayo natatakot? Hindi ba? Bukas na rin ang mga palengke. Karamihan sa mga residente, partikular sa Sheriff Aguac, lumalabas na rin ang kani-kanilang mga bahay. Balik na rin sa trabaho ang mga vendor gaya ni Lani, pero matumal daw ang bentahan. Pero yung mga tao dito, wala dito kakuan. Nani sa kuan, mga kriminal sila, wala silang binta. Kunti na lang, crisis ba? Sa evacuation center, marami pa rin ang mga nananatili. Kahit sinabi na ng pulisya na balik normal na ang sitwasyon, ayaw pa rin nilang magsiuwian sa kani-kanilang mga tahanan. Ayon sa mga evacuee, patuloy naman ang rasyon ng mga pagkain sa mga evacuation center. Pero Mike, yung pagbabalik nila sa kani-kanilang mga tahanan ay hindi pa rin tiyak hanggang sa mga oras na ito. Mike? Maraming salamat, Cesar Apolinario. Gaya ng Pulse Asia survey kahapon, si Senator Noynoy Aquino rin ang nangunguna sa presidential survey ng Social Weather Stations o SWS. Nakakuha siya ng 46%. Pumangalawa naman si Senator Manny Villar at pangatlo si dating Pangulong Joseph Estrada. Sumunod sina dating Defense Secretary Gilbert Teodoro, Brother Eddie Villanueva at Senator Richard Gordon. Sa Vice Presidential Survey naman nangunguna si Senator Mar Rojas. Sumunod sina Senator Loren Legarda, Makati Mayor Jejomar Binay, Edu Manzano at dating MMDA Chairman Bayani Fernando. Pagdating sa senatorial survey, nangunguna ang mga re-electionist, sina Senators Miriam Defensor Santiago, Bong Revilla, Jinggoy Estrada at Pia Cayetano. Sumunod ang mga dating senador na sina Frank Rilon at Ralph Recto. Pasok din sa top 12, sina Tito Soto, Senate President Juan Ponce Enrile, Congressman Bongbong Marcos, Sergio Osmeña III, Congressman Chufisto Gingona III at Lito Lapid. Ginawa ang naturang survey nitong December 5 hanggang December 10. Mga kapuso, sa napagkasunduan tinatawag ng schedule, mahigit 7,000 makina para sa Automated Election 2010 ang dapat ipinadala na ng kumpanyang Smartmatic sa Pilipinas ngayong buwan ng Disyembre. Pero hanggang ngayon po, Disyembre 22, magtatapos na ang araw, 200 pa lang ang nakakarating sa ating bansa. Nakatutok si Tina Panganiban Perez. Ang mga makina dito sa Kisda Manufacturing Site sa Suzhou, Jiangsu, China ginagawa. Ito ang kauna-unahang pagkakataong pinayagan ng ilang taga-Philippine media na masilip ang produksyon ng mga PICOS machine. Ipinakita sa amin ang paggawa ng molds ng mga components sa makina, ang metal stamping, ang pagbuo sa kaha ng PICOS machine at ang assembly line kung saan pinagkakabit-kabit ang mga component para bumuo ng mga PICOS machine. Bago kami pinalapit sa assembly line, pinaghubad muna kami ng sapatos, pinagtsinelas at binigyan ng head cover. Pinadaan kami sa metal flooring para raw wala kaming static. Base sa mga numero sa kanilang board, mas marami raw nabubuong PICOS machine ang 4 na assembly line kaysa target. Kahit hindi pa buo ang makina, dumaraan na ito sa 2 stage test para makita kung gumagana ito. Pagbuo na ang makina, diretso na ito sa packaging. Pipili ang mga taga-Smartmatic ng ilang unit para isailalim ang mga ito sa iba't ibang lab test, tulad ng sound test sa acoustic chamber, vibration test, humidity test at salinity test. Nang naroon kami sa manufacturing site, nakatambak na ang mga kahon ng mga buo ng PICOS machine, pero hindi pa ma-deliver ang mga ito. Dahil nga sinasabi ko sa inyong heavy traffic, hindi nila makuha ang isang barko dahil maraming other cargo involved.
Base sa ibinigay na delivery schedule ng Smartmatic sa Comelec, 7,200 na PICOS machines ang nakatakdang dumating sa bansa sa December 27. By the first week of February, 100% manufactured na. In transit na yan by 4-hour deadline of February 20, something like that. Base sa kontrata ng Smartmatic at Comelec, maaaring parusahan ng Smartmatic sakaling mabigo itong i-deliver ang mga makina. Pero ayon sa Comelec, ikukonsidera lang ang parusa pagkatapos ng deadline ng delivery ng lahat ng PICOS machines. Nauna nang sinabi ng Smartmatic na kaya nitong tapusin ang delivery ng lahat ng 82,200 na PICOS machines 1 linggo bago ang deadline ng Comelec. Tina Panganiban Perez, Nakatutok, 24 Oras. Susunod, ilang mga retiradong pulis hindi pa raw nakukuha ang kanilang pensyon. Eksklusibo po ito, bugbugan at saksakan sa loob mismo ng campus ng San Sebastian College. Isang estudyante ang patay. Claudine Barreto galit daw kay Mark Anthony Fernandez kaugnay sa gagawin nilang pelikula, Bakit Kaya? Cristar Ranillo nagpa-interview na. Kamusta kaya siya matapos sa mga kontrobersya? Tututukan natin sa pagpapatuloy ng 24 oras na may live na kuha sa nagsisiksikan na mga tao, pati na mga sasakyan sa Divisoria, Maynila. Ito naman po ang live na kuha ng GMA News sa may Araneta Center Bus Terminal sa may Cubao, Quezon City. Hanggang sa mga sandaling ito, marami pa rin mga pasahero. Uwian na, Pasko na. Swerte pong may tuturing si Yaya Luring dahil sa pagmamahal na isinukli ng pamilya ni Sharon Cuneta sa kanyang matagal na pagsiservisyo. Gaya po ni Yaya Luring, marami pong benepisyong dapat matamasa ang mga kasambahay. Pero mga kapuso, ang panukalang batas na magbibigay ng mga benepisyong yan hanggang ngayon nakabinbin pa rin sa Kongreso. Nakatutok si Bernadette Reyes. Si Yaya Luring na siguro ang pinakasikat na yaya sa bansa. Puting-puti yan. Matapos bumida sa commercial na isang sabon, noodles at camera film kasama si megastar Sharon Cuneta. Siya na rin marahil ang yayang pinakamaraming narating na bansa dahil sa kanyang pagsama sa mga shooting at concert ng megastar. Pero mas malalim pa riyan na naging samahan nila ni Mega. Naalaga na niya noon pang 5 years old pa lang ang singer-actress. Kaya naman na mawala siya sa buhay ng megastar. Labis ang panlulumo nito. Pero hanggang sa burol ni Yaya Luring, hindi siya pinabayaan ng kanyang pangalawang pamilya. Tulad ni Yaya Luring, mapalad din si Leonida Reyes o Yaya Nids. 18 years old pa siya nang unang mamasukan sa pamilya de la Cruz. Ngayong 52 years old na siya, halos 4 na dekada na niyang pinagsisilbihan ng pamilya. Ni minsan, hindi raw niya naisip mamasukan sa iba. Kung magkaroon ako ng problema doon sa probinsya, nandyan sila sa pagtulong sa akin. Minsan nga, sinasabi ko sa sarili ko, mas mahal ko pa nga sila kaysa sa sarili ko. Sapat din daw ang kanyang sweldo para makapamuhay na maginhawa. Meron din siyang 13th month pay, SSS, at nakakapag-day off kung kailan niya gusto. Ito rin ang mga bagay na dapat matamasa ng bawat kasambahay sa bansa sa oras na maaprubahan ang batas kasambahay. Ang kaso nakabinbin pa ito sa Kongreso. Laging didelay dahil na-low priority. Halimbawa ngayon, ni-rush nila yung budget. Sa ilalim ng batas kasambahay, kailangan sumweldo ng 3,000 pesos ang kasambahay na nagtatrabaho sa NCR. 2,500 naman ang minimum wage kung sa ibang lungsod nagtatrabaho. May 13th month pay. Hindi rin dapat hihigit sa 10 oras na trabaho kada araw. At dapat may day off kada linggo. Meron din dapat SSS at PhilHealth benefits. Naipasa na sa Kongreso ang House Bill 1979, pero tanging PhilHealth benefits pa lang ang saklaw nito. Kaya ayon sa NCRFW ngayong Pasko, naway maipadama natin sa ating mga kasambahay ang ating taus-pusong pasasalamat sa kanilang pagseserbisyo. Buong taon kang pinagsisilbihan. So mano man lang na kahit minsan sa isang taon ay yung employers naman, pati yung mga anak, sinasanay rin yung mga anak na sila talaga yung naghahanda ng masarap na pagkain at salo-salo para sa kanilang mga kasambahay. Bernadette Reyes, Nakatutok, 24 Oras.
Pangulong Joseph Estrada sa COMELEC para sa disqualification case laban sa kanya. Ang iba pang presidentiable, tuloy naman ang pakikipag-alyansa at paglapit sa masa. Nakatutok si Tina Panganiban Perez. Hindi magkamayaw ang mga evacuees sa Bagong Bayan Elementary School sa Legazpi nang bumisita roon sina Senador Noynoy Aquino at Mar Rojas na mahagi sila ng relief goods. Talaga napakalungkot namin dumating sa panahon ng Kapaskuhan. Kung gusto namin na makiramay, gusto namin maparamdam sa ating mga kababayan sa buhay na hindi po sila nag-iisa. Si dating Pangulong Joseph Estrada naman, hinarap sa COMELEC ang inihaing mga disqualification case laban sa kanya. Di na raw kasi siya pwedeng tumakbo sa ilalim ng saligang batas. Hiling ng abogado ni ERAP, i-consolidate na lang ang 3 disqualification case. Binigyan sila ng hanggang Lunes na lang para magsumite ng memorandum. I'm very optimistic that all these cases will be dismissed by the COMELEC. May bagong alas naman ng Nationalista Party, ang pambansang kamaong si Manny Pacquiao. Dating maka-administrasyon si Pacquiao pero si Villar na ang dadalhin niya sa 2010. Si Pacquiao naman suportado ng nationalista sa pagkakongresista ng Sarangani. Yung lakas naman kasi is may mga kandidato silang napili, hindi ko naman pwedeng ipagsiksikan yung sarili ko. So dito tinanggap ako, pasalamat ako sa INP na tinanggap ako ng buong puso. Halos lahat naman na sumasama sa atin yung mga nakaka-relate sa atin, sa ating pinanggalingan. Kaya kahit pa paano ay nagpapasalamat ako at kasama kami ni Manny. Agaw pansin din sa pagtitipon ng Nationalista Party ang kamayan ni na Congressman Bongbong Marcos at party list representative sa Turo Campo kapapasok sa senatorial lineup ng Nationalista. Nakipaglaban sa martial law noong rehimeng Marcos si Ocampo at kamakailan ay nagbanta pang kakalas sa senatorial ticket ng NP dahil sa pakikipag-alyansa ni Villar kay Bongbong. Tina Panganiban Perez, nakatutok 24 oras. Chika Minute! Happy raw ang Christmas ni Sex Bomb Rochelle. Bukod kasi sa napasama ang Sex Bomb sa voter education campaign ng GMA, may espesyal na regalo siya para sa kanyang sarili. Yan ang chika ni Nelson Canlas. Proud ang Sex Bomb dancer dahil sa mahalagang papel nila sa information campaign para sa election automation. Ang Sex Bomb ang napiling kumanta ng bilog na hugis itlog na nagtuturo kung paano bumoto sa automated elections. Sobrang proud na proud kami kasi syempre sa dami-dami ng grupo dyan, diba bakit kami pa? Tsaka syempre ang ganda ng tiwala sa amin ng GMA para umasa sila sa amin na maniniwala sa amin yung tao. Ngayong darating na Pasko, malaki ang tsansang bumili si Rochelle Pangilinan ng isang sasakyan. Regalo ito ni Rochelle sa sarili, kapalit ng mga sasakyan niyang lumubog noong bagyong Undoy. Para mawala na yung stress ko sa kotse, di trade in. Gano'n na lang, oo. Kasi wala ang hirap Sobrang hirap, lalo na sa trabaho natin, mahirap pag walang sasakyan. Napakadelikado. Hindi naman daw malamig ang Pasko ni Rochelle dahil kasama niya ang kanyang buong pamilya ngayong Kapaskuhan. Kahit single ang leader ng Sex Bomb, siguradong magiging masaya daw siya sa kanyang mga makakasama. Masaya yun kasi para sa akin, at least, after ng isang buong taon, minsan lang talaga maging magkasama. Siyempre, Pasko. Diba? Lahat naman ng tao, alam ng Pilipino, lalo na pag Pasko, lalong nagbibigayan yung mga tao. Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happening. Mamaya Chris Taranillo nagsalita na kaugnay sa mga kontrobersyang kinasangkutan niya ngayong 2009. Tutukan niya. Susunod! Mag-asawang OFW sa Amerika, nagpapadala ng balikbayan box sa mga kababayan sa Tarlac. Alamin ang mga tip para matiyak na ligtas ang mga panregalong laruan. At Philip Salvador, nahirapan daw sa role niya sa Panday dahil labag ito sa kanyang relisyon. Tutukan lahat ng yan. Mga nagniningningang mga ilaw na iba't ibang mga kulay mula tuktok ng gusali hanggang sa ibaba. May higanting Christmas tree pa na kalos kasing tangkad ng dilding, mga kapuso. Ayan, kulay asul Sara. Pinapasyalan ng mga tao para maramdaman nila ang tunay na Kapaskuhan na po. May Belen pa, mga kapuso, at iba-ibang klaseng mga dekorasyon, mga makukulay na mga ilaw. May kasama pa yatang tuktukan dyan kung di ako nagkakamali, mga kapuso. Yan po ay live na kuha ng 24 oras sa City Hall ng Mandaluyong, mga kapuso.
Pasko na sa Mandaluyong at sa lahat ng dako ng Pilipinas. Nagrereklamo ang ilang retiradong pulis hanggang ngayon kasi hindi pa raw naibibigay ang kanilang pensyon para sa buwang ito. Magpapasko pa naman. Nakatutok si JP Soriano. Kahit putol na ang kaliwang paa at naka-artificial leg na lang, 65 anyos sa retiradong pulis na si SPO2 Ernesto Camuido, sinadya pa rin niya ang finance service ng PNP para kunin ang buwan ng pensyon. Alas 6 pa lang daw ng umaga, nakapila na si Camuido at inabutan na rin ng tanghali sa paghihintay pero di pa rin niya nakukuha ang pensyon. Hindi nga napapansin pa ganyan eh. Sa dami nga, siksika naman. Importante yung gamot ko makabili. Ilan lamang si Camuido sa mga dismayadong retiradong pulis na hindi pa rin nakukuha ang kanilang pensyon ngayong buwan. Reklamo nila, kailangan nila ng pera lalo pat magpapasko na. Ang ilang byuda ng pulis lumapit sa GMA News at nagsabing di na raw sila mabibigyan ng pensyon ngayong araw. Baka sa susunod na linggo na lang daw. Byuda na ako sa panggastos ko ngayon magpapasko. Panang pambili ko ng ano. Kaya ang ilang retiradong pulis umalma. Nagmumukha raw silang kawawa para lang sa mahigit 13,000 pisong pensyon. Pinaghirapan naman daw nila ito sa matagal na serbisyo bilang pulis. Ay, hindi ako na. Meron mahanap po yung mga anak ko eh. Tsaka na lang, pagka ayoko ng ganyan eh. Para kang timawa. Pinaghirapan mong pera. Mali eh. Kaya umuwi na lang ang ilan nang walang nakuhang pensyon. Sagot naman ng finance service ng PNP, may mga naimprenta na silang tseke sa lahat ng mga pension retiree. Ang problema, kulang daw ang pondo sa mga tseke. Abot-abot naman ang hingi ng pasensya ng palasyo. So nangyari po ay nabigyan po kami ng 214 million na galing po sa DBM. Pero kulang po to kasi kailangan po namin 769 million. Abot po ng 800 million sa requirements. So hindi po kami kaagad nagpa-release ng check kasi mas malaki po ang problema. We're facing a bit of a budget pressure as the year closes, and people are aware of that. And so I have to believe that the DBM is doing all it can to make sure that that payments made are made as promptly as possible. Garantiya ng PNP Finance Service, mapopondohan at maire-release ang lahat ng cheque sa mga pension retirees bago magpasko. Bukas daw sila hanggang Christmas Eve, December 24. JP Soriano, nakatuto, 24 oras. Pinalawig ang schedule ng mga mall ngayong Kapaskuhan dahil sa dami ng mga namimili at namamasyal. Yun ilan nga hanggang hating gabi nagbubukas. Nakatutok si Joseph Morong. 3 araw na lamang Pasko na kaya naman dagsa ang mga tao nagla-last minute shopping. Si Emilia Magbanwa ngayon pa lamang nakakala sa bising trabaho. Tanghali pa lamang nasa Trinoma Mall na iwas traffic at siksikan daw. I went here early para by mga lunchtime, I'm out of the mall na. Ang daming tao at saka traffic. May ilan namang sa mall piniling mamili kesa sa mga tiyangge. Kasi ma-sure ako sa quality. Tsaka ma-sure ako na parang mas marami kang mapagpapilian. Tsaka mas safe dito. Handa naman ang mga mall sa mga holiday shopper. Iba't iba din ang gimmick nila. Sa Trinoma, pwede magpa-picture ng libre kay Santa Claus. Matanda man o bata, game na nagpa-picture si Santa na nagtatagalog. Bili ni Santa sa mga kids. Pag mabait, may gift sila. Ngayon ko lang siya nakita. Papasok na kayo. Bigyan na kami ng regalo. Ano regalo? Barbie. Yung spirit ng Christmas talagang ramdam na ramdam. Sa Gateway Mall sa Quezon City, bida naman ang giant Christmas tree. Siyempre, picture-picture ang mga bagets. Mas nadami pa raw ang mga pupunta sa mall pag magpapasko na. We increased yung security forces namin around the whole center, hindi lang naman dito sa Gateway. And then, we've been very careful about yung sa inspection. Sa SM City Clark sa Pampanga, para ka namang nasa Amerika. May giant family snowman. Kompleto pa sa white confetti na parang snow. Sa Kamaynilaan, extended ang mall hours. Ngayong araw, hanggang alas 10 ang market sa Taguig, alas 11 naman ang Greenbelt. Hanggang alas 12 ng hating gabi ang Gateway, SM Malls, Trinoma at Glorieta. Bukas alas 12 ng hating gabi magsasara ang Trinoma, Gateway, SM, Glorieta, Greenbelt at Market. Joseph Morong, nakatutok, 24 oras. Chika Minute!
First time naging kontrabida sa pelikula si Philip Salvador at aminado ang aktor na hirapan siya sa kanyang role. Kung bakit, alamin natin sa chika ni Lars Santiago. Hindi birong hamon para kay Philip Salvador ang pagganap niya bilang Lizardo sa Film Fest movie na Ang Panday. Ito ang unang pagkakataong gumanap siyang kontrabida sa pelikula at kasama pa niya ang isa sa best friends niyang si Senator Bong Revilla. Alam ni Philip na hindi madaling gampanan ng papel, lalo pat ang original na gumanap dito ay ang itinuturing na isang legend sa pagkokontrabida na si Max Alvarado. I have to be different, the look, kailangan different na agad, So I decided to shave off my head. Talagang kalbo ko sa pelikula. Pero ngayon tumutubo na ho ang buko uli. Nang simulan nila ang shooting, nakita raw ni Philip na ang karakter ni Lizardo ay isang demonyo, kaya lalo raw naging mahirap gampanan ito para sa kanya. I am a Christian, So lahat ng prayers talaga, nandiyan lahat. Kasi nakakatakot mag-manifest ang demonyo sa'yo. Hindi ba? So even my congregation, ang Church So Blessed, headed by my pastor, si Pastor Hiram, pinagpe-pray ako talaga. Every day talaga pinagpe-pray nila ako. Laking tuwa ni Philip nang mapanood ang kabuuan ng Ang Panday. Puring-puri rin siya ng mga nakapanood dahil sa epektibo siyang kontrabida ni Bong. Ayun, nung makita ko yung finished product, sabi ko basta itong natapos namin, Lord, all the glory and honor is yours. It's not ours. Lars Santiago, updated sa Showbiz, sabi rin. Marami pa akong chika mamaya, kaya tutok lang. Bumisita ang Smart Gilas RP team sa GMA Network Center. Kabilang sa kanila ang team captain na si Chris Joe. Ikinwento ng mga manlalaro kina GMA Network Chairman, President and CEO, Attorney Felipe Gozon at GMA EVP and COO Gilberto Duavit Jr. ang paghahanda nila para sa FIBA Asia. Ito ang qualifying tournament para sa 2012 London Olympics. Nagpasalamat ang koponan sa suportang ibinibigay ng GMA Network sa kanila. Ayon naman kay Attorney Gozon, mahalagang suportahan ang ating basketball team, lalo pat malaki ang potensyal ng mga Pilipino sa larong basketball. Nakatagdang umalis ang RP team sa Enero para sa serye ng mga laro sa gitnang silangan. We are fully supporting them financially, morally, spiritually, because we need to have athletes represent the country and win. Very thankful ako. Buti nga yung station, yung network na sumuporta sa amin is of course GMA Network. Abangan! Ilang empleyado ng gobyerno hindi pa rin daw nakakatanggap ng kanilang cash gift. Claudine Barreto, nagalit daw kay Mark Anthony Fernandez kaugnay sa kanilang pelikula. Bakit kaya? At si Krista Ranillo naman, umarap na sa media. Ano naman kayang reaksyon sa mga intriga sa kanya? Walang patid na pagtutok dito lang. Kahit binagyo at binaha, tuloy ang Pasko ng mga residente ng Pasig. Sa isang barangay doon, mabonggahan pa nga ng mga Christmas decor. Nakatutok si JP Soriano. Hindi madaling kalimutan ng hagupit ang bagyong Ondoy sa Kamaynilaan. Isa sa mga pinakaapektado ang Pasig. Ilang linggo matapos ang malakas na ulan, lubog pa rin ang karamihan sa mga bahay sa Pasig, lalo na rito sa Canyogan, Pasig City. Pero tila walang makakatalo sa pagiging matibay ng Pinoy. Ang mga taga-Pasig gusto na rin kalimutan ang epekto ng Ondoy at di papayag na pati ang Pasko ay madamay. Kaya isang Christmas decor competition ang isinagawa sa Barangay Canyogan. Bago pa man mag-umpisa ang judging sa mga parol, nauna nang magsayawan ang mga chikiting. Batid ng mga taga-Canyogan, basura ang isa sa mga pangunahing dahilan kung bakit di agad humupa ang baha. Kaya para maging makabuluhan ang kompetisyon, recycling ang tema ng Christmas decor competition. 14 na kali ang naglaban-laban, kanya-kanyang pasiglaban ng mga parol. Ang isang kali, higanteng Frosty the Snowman na yari sa plastic ang pambato. May Santa Claus din sila na akala mo'y hari ng dance floor sa paghataw. Mayroon ding snow at mga batang kumakanta.
Sa ibang kalye, Christmas tree na yari sa mga plastic na bote ang ibinida. May parol din ang gawa sa tahong shells at iba pang basura. Real Life Belen naman ang finale nila. Sa huli ang kalye may Real Life Belen at Christmas tree na yari sa plastic ang nanalo. Kaya naman masaya ang mga residente gaya ni Nanay Fe, isa sa mga biktima ng Bagyong Ondol. Para ho mawala man yung aming yung lungkot, yung naranasan o yung bagyo. Despite of the tragedy na inabot namin, kailangan i-celebrate pa rin natin yung Christmas kahit nasa ganitong bagay lang. Kahit po binaha kami, masaya pa rin po kami. Naniniwari din pa po ako na magpapasko rin din po kami. Bakit? Kasi po, masaya po kami kapag nagpapasko. At kahit pa tila may ilang bahagi ng kanilang buhay ang nawala dahil sa bagyo, marami pa rin daw dapat ipagpasalamat dahil buhay silang nangangarap. JP Soriano, nakatutok, 24 oras. Wala pa ring desisyon ang Department of Justice kung saan ikukulong ang 14 na ampatuan habang nililitis ang kaso nilang multiple murder at rebellion. Dalawa sa mga pinagpipilian ang Camp Santo Domingo sa Santa Rosa sa Laguna at ang Camp Bagong Diwa sa Taguig. Nakatutok si Chino Gaston. Bahagi na ng kasaysayan ng pagpiit ng mga matataas na miyembro ng gobyerno sa loob ng Camp Santo Domingo sa Santa Rosa, Laguna. Unang nakulong dito si dating Pangulong Joseph Estrada noong nililitis pa ang kasong plunder na inihain laban sa kanya. Sinundan naman ito ni dating ARMM Governor Nurmi Suari na naharap sa kasong rebelyon noong 2002. At kung kakatigan ng korte, dito na rin ikukulong ang 14 na miyembro ng pamilya Ampatuan na humaharap sa kasong multiple murder at rebellion. Dito rin nakabase ang headquarters ng PNP Special Action Force. Venue not just for hearings but also venue for incarceration. Because if we get all of them here, it's going to be, NBI will not be able to accommodate. PNP at Krame will not be able to accommodate. Isa pang lugar na pinag-aaralan ay ang Camp Bagong Diwa sa Taguig. Sa Maximum Security Detention Center ng kampo, piniit ang mga nahuling miyembro ng Abu Sayyaf sa pangunguna ni Galib Andang alias Commander Robot na naglunsad ng pag-aaklas sa loob ng kulungan noong 2006. It will be the presiding judge who will decide that. Of course, based on the merits of the motions or the petitions submitted by either parties. Sa darating na Lunes, ipagpapatuloy ang preliminary investigation ng DOJ sa kasong rebellion at multiple murder laban sa mga Ampatuan. Dahil sa nangyaring karahasan noong Biyernes, di na raw pinasisipot si Andal Jr. sa mga susunod pang preliminary investigation. Ilalabas lamang si Andal Jr. kapag dininig na ang kanyang petition for bail sa Quezon City RTC. We are going to put in place some additional measures like additional agents and several layers of security men, and we will also put our own security men in the place where we will alight para hindi na tayo magka-problema. Sa 5 ng Enero naman sisimula ng pagdinig sa kasong multiple murder ni Andal Jr. sa loob ng Campo Crame. Kanina, nagtungo na sa Campo Crame ang kinatawan ng Korte Suprema na si Attorney Maidas Marquez upang tingnan ang pagdadausan ng pagdinig. Ngayon pa lang, inilalatag na raw ng pulisya ang security at guidelines para sa mga magko-cover na media. It has 2 floors. The second floor would be where the hearing would be, and the first floor would be where the media would be situated. There would be a big screen monitor at the first floor with wires connected to the camera of the Supreme Court. Chino Gaston, nakatutok, 24 oras. Karaniwan pong laruan ang regalo sa mga bata tuwing Pasko, pero paano nga ba makatitiyak na ang laruang natatanggap ng ating mga chikiting ay ligtas gamitin? Yan ang tinutukan ni Lay Alves. Dahil ang Pasko raw ay para sa mga bata, tila hindi makukumpleto ang Pasko kung wala ang mga laruan. Sa Divisoria, mabenta ang stuffed toys, mga anime, manika at kung ano-ano pa. Sa Tiangge sa Quezon City Circle naman, patok din ang mga laruan. Naabutan nga namin ang ilang mga magulang na namimili ng mga laruan para sa kanilang mga chikiting. Ano nga ba ang hinahanap nila sa laruang kanilang binibili? Yung gusto niya lang po, pag hinihingi po niya, yung mura lang, yung affordable sa mga mahihirap.
niya kung safe ba sa kanya. Siyempre, yung safety po sa bata. Ayon sa Bureau of Health Devices and Technology ng DOH, hindi nila matitiyak na ligtas ang lahat ng laruang mabibili sa merkado. Kaya kailangang maging mapagbantay ang mga magulang. Any ordinary parent can actually look at it themselves, no? You don't need any laboratory for that. For example, the packaging. Una, hanapin sa packaging ng laruan ang pangalan ng manufacturer at distributor at license to operate. Pangalawa, tingnan ang age grading o sa kung anong edad na angkop ang laruan. Pangatlo, hanapin ang mga nakasulat na warning, gayon din ang instruction sa paggamit ng laruan. Iwasan din daw ang pagbili ng mga laruang may sharp edges o pointed parts dahil takaw disgrasya ang mga ito. Huwag din daw bumili ng mga laruang may mga bahagi na pwedeng malulo ng mga bata, lalo na kung sanggol pa lang. At paalala ng DOH, importante pa rin ang pagbabantay ng mga magulang. Yung little toddler, mamaya nakita niya yung toy ni kuya o ni ate, mamaya siya na yung maglalaro no. Mamaya kinain na niya, nalulun na rito, nagkaroon na ngayon ng obstruction sa paghinga. Ang importante, supervised. Hindi mo pwedeng iwan lang yung mga bata. Even a 10-year-old child is still a child. Paliwanag ng DOH, mahalaga na galing sa mga lisensyadong manufacturer at distributor ang mga laruang binibili. Ibig sabihin kasi nito ay dumaan ang mga ito sa laboratory testing. Matapos mag-random sampling, nagsagawa ngayon ng BIFAD ng laboratory testing sa ilang laruang mabibili sa merkado. Ang ilang laruan kasi ay may halong mga kemikal na kung lalagpas sa acceptable level ay makakasama sa kalusugan. Nariyan ang lead na maaaring maging sanhi ng mental retardation, mercury na maaaring maging sanhi ng brain at lung damage, at iba pang mga kemikal na maaaring pagsimulan ng pangmatagalang sakit. Lead, especially, kasi kinagamit yan sa paint dati, and dapat sa toys hindi na. And then, cadmium, many other elements that are hazardous to human health. Paalala ng DOH, bigyan ng kaukulang importansya ang pagbili ng laruan para sa inyong mga anak at ibang mahal sa buhay, para makatiyak na ang laruang ireregalo ay hindi pahamak ang dala. Lay Alves, Nakatutok, 24 Oras. Si Mel Tiangco, ang inyong kapusong totoo. Sinong mag-aakala na mga para lang ipinagawa natin noon sa Albay ay makapaglilingkod sa mga mamamayan doon sa ibang paraan? Tunghayan po natin ang ulat na ito. Papasok sa bayan ng Santo Domingo sa Albay, mababakas pa rin ang pinaghalong pinsala na dala ng pagputok ng bulkan at ng nakaraang bagyo. Pero sa loob ng Santo Domingo Central School, tahimik. Kitang-kita ang matingkad na mga kulay asul na gusali na ating ipinagawa. Pero, bakit walang mga evacuees? Yung local government namin, hindi naman inimpose na evacuation center itong Santo Domingo Central School dahil ginagamit lang ito kung merong mga bagyo. Itong bayan ng Santo Domingo is 10 kilometers from Mount Mayon. Ngayon, hindi pa naman covered ito na pinapa-evacuate yung mga tao. Sa mga taga-Albay, magkaiba ang evacuation site para sa bagyo at sa pagsabog ng bulkan. Hindi tulad ng Santo Domingo Central School, evacuation site sa bayan ng Kamalig ang Barrio Elementary School. Dito lumilika sa mga taga-barangay Kirangay na sakop ng 6-kilometer danger zone. Kabilang ang mga sili na ipinagawa ng GMA Kapuso Foundation sa kumakanlong sa mahigit na 600 pamilya. Ang pisara, kung dati aralin ang nakasulat, ngayon pangalan ng mga evacuees ang makikita. Ang mga gamit naman ng mga lumikas halos kasama na ng mga teaching aids. At ang bintana puno ng nakasabit na damit at mga paninda. Maganda yung yung lahat na rooms yan sa Kapuso. Saka gusto nga nila dyan mag-occupy kasi may mga CR yan. Ang damit, kumot at pagkain na ating ibinigay, malaking ginhawa ang hatid. Lalo na ang mga facial masks na ating ipinamahagi bilang proteksyon sa patuloy na ashfall. Ang mga eskwelahan po na inyong nakita kanina, kung inyong maalala, nasira po ang mga iyan ng Bagyong Reming at ating ipinatayo noong taong 2007. At yan po ay sa ilalim ng ating Kapuso School Rehabilitation Project. Kaya sa lahat po sa inyo dyan na nag-ambag-ambag noong panahong iyon para mabuo yung mga paaralang yan, sana po nasiyahan kayo na malaman
na ang mga Kapuso Building ang kumakalinga ngayon sa mga kababayan natin na umiiwas sa maaaring pinsala na madudulot ng pagsabog ng mayon. Salamat din po sa mga katulong natin sa ating Operation Bayanihan sa Albay. Samantala, sa mga gusto pang magpaabot ng tulong sa mga apektado ng mayon, maaari po kayo magsadya sa aming tanggapan o magdeposito sa mga bank accounts ng GMA Kapuso Foundation. Maaari po kayo mag-log on sa www.kapusofoundation.com para naman sa credit card donation. Susunod! Eksklusibo ang kuha ng CCTV sa bugbugan at saksakan sa loob ng isang eskwelahan. Isa ang patay. Claudine Barreto, ano kaya ang ikinagalit kay Mark Anthony Fernandez kaugnay sa gagawin nila na pelikula? Mr. Ranillo nagsalita na tungkol sa mga kinaharap na kontrobersya at iba pang mga balita sa pagpapatuloy ng 24 oras. Kuhang-kuha po sa CCTV camera ang away ng ilang estudyante sa loob mismo ng isang eskwelahan sa lungsod ng Maynila. Isang estudyante ang patay. Panuorin niyo po itong pagtutok na ito ni JP Soriano. Eksklusibo! Bandang alas 11:30 ng umaga nito lang December 18 sa kantinang San Sebastian College sa Maynila, naaktuhan sa kamera ang aktwal na away ng dalawang estudyante. Away na nauwi sa saksakan at pagkamatay ng isang estudyante. Sa video makikita ang sospek na kinilalang si Romeo Efraim Lim, third-year HRM student ng kolehiyo na nakaupo sa kantin kasama ang dalawang kaeskwela. Dumating rin ang biktima na si Cromwell Duca Jr., 20 years old, business management student. Lumakad papunta sa gilid na bahagi ng kantin ng sospek na si Lim. Lumakad rin si Cromwell. Sa isang gilid ay nagpang-abot silang dalawa. Ilang sandali pa, nagkagulo dahil nagkasakitan na pala sina Lim at Cromwell. Napasugod naman ang isa sa mga kasama ni Lim. Mabilis namang natapos ang away at naglakad palayo ang grupo ni Lim. Maya-maya bumalik na rin si Cromwell sa kanyang mga kasama na duguan. Nagawa pa nga niyang magpunas, pero ilang saglit lang ay tumumba na siya. Wala namang kamalay-malay ang security guard na nasa harap na niya ang sospek habang binuhat ng ilang tao ang dugo ang biktima. Agad itong isinugod sa ospital pero namatay din kalaunan dahil sa 4 na saksak sa dibdib at tagiliran. Kasong murder ang isinampa ng pulisya sa sospek matapos makorner at maaresto. Pinaghahanap pa rin ng pulisya ang isa pang kasama ni Lim na lumapit sa kanila habang sila ay nagkakasakitan ni Cromwell. Sa paulang investigasyon daw ng pulis, nalaman nilang may personal na alitan sina Lim at Cromwell. During the investigation, wala namang nag-crop up na gano'n, na membro ng fraternity yung both sides. Abot-abot ang pagdadalamhati ng ama ni Cromwell dahil sa biglaang pagpanaw na nag-iisang anak na lalaki. Mabait at wala raw kaaway ang anak. At ngayong magpapasko, mas dobling sakit daw ang kanilang nararamdaman. Hustisya ang sigaw ng kaanak ngayon. Sa lahat ng hahawak ng kasong ito, na sana kung ano ang nararamdaman ko, sana ganun din ang maramdaman nila bilang isang magulang na mawalan ng isang anak na napakabait. Sana mabigyan ng justice yung kapatid ko kasi I want this to be filed as murder. Kasi po, kung papakawalan din natin siya, I don't think that's gonna be fair for him. Tumanggi namang magbigay ng pahayag ng sospek nang puntahan namin sa MPD jail. Wala rin makapagbigay ng reaksyon mula sa pamunuan ng San Sebastian College dahil walang pasok at opisina ngayon. Paalala naman ng pulisya sa mga universidad at kolehiyo, idoble ang higpit ng mga security guards para walang deadly weapon na maipasok sa loob ng campus. JP Soriano, nakatutok, 24 oras. Mga kapuso, nakasaad po sa batas na hindi dapat lalagpas ng Disyembre 24 ang pagbibigay ng 13th month pay sa mga empleyado. May babala ang Department of Labor and Employment. Maaaring sampahan ng kaso ang mga amo o employer na hindi susunod sa batas. Nakatutok si Sherian Torres. Ang hindi mahulugang karayom sa rami ng mamimili sa Divisoria ngayong Kapaskuhan, halos hindi rin nagkakalayo sa itsura ng kahabaan ng Carriedo Street sa Quiapo, Maynila. Isa pang kilalang bilihan ng mga murang bilihin sa Maynila, lalo na ngayong Pasko. Ang gaya nila Gina Receles na taga Fairview, Quezon City at Raquel Agubar ng Calawag, Quezon, sa Quiapo pa dumayo ng pamimili dahil mura raw dito. Pero sa rami ng mga kailangang bilhin para sa mga gustong regaluhan, maliban sa naubos ng bonus ni Mister, sweldo na ng asawa ang ginagamit ngayon ni Gina para makakompleto ng kailangan. Anong mas mahirap, yung presyo o yung mas maraming tao? Yung presyo.
Pero yung bilhin, mas mahirap. 3 araw na lang Pasko na, kaya para sa mga di pa nakatatanggap ng bonus o 7 hanggang 10,000 pesos na cash gift para sa mga government employee, may apela sa kanila ang Malacanang. Please be a little more patient with this. I think it's just a matter of time before they will finally get, what is due them. Si Labor Secretary Mariadito Roque naman, mahigpit na nagpaalala sa mga pribadong kumpanya sa idinidikta ng Presidential Decree 851. Laman nito ang obligasyon ng bawat employer na magbigay ng 13th month pay sa kanilang mga manggagawa kada taon. At ang pagbibigay nito, hindi dapat lalampas sa December 24. Kasabay ng paalala ni Roque ang mahigpit ding babala sa mga employer. Wala pa raw formal na reklamo na nakararating ngayon sa DOLE tungkol sa di pagbibigay ng 13th month pay ng mga employer. Pero magkakaalaman daw sa susunod na taon. Dahil sa Enero, sisimulan na ng DOLE ang pag-inspeksyon kung tumupad ba rito ang mga employer. Sherian Torres, Nakatutok, 24 Oras. Chika Minute! Masama ang loob ni Claudine Barreto kay Mark Anthony Fernandez. Hindi raw kasi sumipot ang aktor sa meeting para sa gagawin nilang pelikula. Ang mga detalye sa chika ni Nelson Canlas. Hindi na itinago ni Claudine Barreto ang kanyang galit ang ikwento sa GMA News ang hindi pagsipot ni Mark Anthony Fernandez sa production meeting ng pelikulang sana'y pagtatambalan nila. Ayon sa aktres, nabastos daw siya dahil 3 beses na raw ito at si Mark Anthony pa raw mismo ang nagkumpirma sa kanyang pagdating. Nakahanda na ang production team tulad ng writers, direktor at pamunuan ng Viva Films at Unitel, kaya't hindi niya maintindihan kung bakit no-show ang aktor. I did not call for this meeting. He called for this meeting. Naging 2 p.m., naging 4, and then naging walang Mark. So yun. Past 6. Ha? Yeah, wala rin kami planong intayin siya. Ang mas ikinaiinis ni Claudine, professional daw siya sa pagdating sa oras. Isinasaisan tabi ang personal na mga bagay para lang umattend sa meeting. Pero wala raw ang kanyang co-star. Yung writers, 2 months kami nag-antay at 2 months maraming walang trabaho. Yung crew, yung mga staff, because lang nag-aantay kami sa wala. Sinubukan namin kunan ng reaksyon si Mark Anthony pero hindi raw muna siya magpapa-interview tungkol sa issue. Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happenings. Nakatanggap umano ng death threat si Senadora Miriam Santiago. Sa kanyang statement, isang cabinet secretary ang tinukoy ng senadora na nasa likod umano nito. Papangalanan daw niya ito kapag nag-resume na ang sesyon ng Senado sa Enero. Mismong siya raw ang nakatanggap ng tawag sa kanyang bahay. Isang lalaki raw ang nagsabi sa kanyang tumigil na sa mga rally o may mangyayaring masama sa kanya. Ang sagot ng senadora, hindi raw siya madaling natatakot. At napuna ng senadora, natanggap ang death threat sa mismong araw na may naghain ng disqualification case laban sa kanya. Naniniwala naman si Santiago na ibabasura ng COMELEC ang disqualification case laban sa kanya dahil wala itong basehan. Ipapadisbar naman daw niya ang petitioner na si Attorney Nombraan Pangcoga at ang abogado nitong si Attorney Bonifacio Alentahan. Naniniwala si Santiago na gusto siyang gantihan ng Cabinet Secretary dahil sa pag-expose niya sa umunoy pagnanakaw nito ng bilyong piso sa pondo ng gobyerno. Hinamo naman ng Malacanang ang senadora na pangalanan ang naturang Cabinet Secretary para mapaimbestigahan nila. Nagsalita na si Krista Ranillo tungkol sa mga kontrobersyang pinagdaanan niya ngayong 2009. May mga pinagsisisihan ba ang aktres? Makichika tayo kay Lar Santiago. Sexy sa kanyang pulang-pulang damit ang dumating na Krista Ranillo para pumirma ng bagong kontrata sa ini-endorsong beauty clinic. Nagpasalamat ang aktres na hindi nagbago sa pagsuporta sa kanya ang mga ini-endorso niya sa kabila ng kinasangkotang mga issue. I've been with them for so many years already and now we renewed our contract with them. I'm really a part of their family. We don't really believe naman about the controversy. We support her all the way and we believe in her. Kondisyon ng kampo ni Krista, magpapa-interview ang aktres kung hindi tatanungin tungkol sa isyong nag-uugnay sa kanya sa pambansang kamao na si Manny Pacquiao. Hindi bakas kay Krista kung naapektuhan siya ng grabing alingas-ngas. Sa lahat ng nangyari, wala raw siyang regret. I'm happy, I'm busy, and I'm just happy, so yun. No regrets in life.
Itinuturing ni Krista na intrigang showbiz lang ang kanyang pinagdaanan. I guess you just have to accept na yung mga issues, parte yan ng buhay artista talaga, kahit sino naman dumadaan dyan. I guess it's just how you handle it. Pero hindi niya itinatanggi na may mga pagkakataong naapektuhan din siya. Siyempre, natural lang na iiyak ka pag may pinagdadaanan ka. But you know, every day you have to tell yourself that it's a new day. And then you pray. Nakaplano na ang Christmas ni Krista. I'm going back to the States to spend Christmas with my family, as I always do every year. So I'm very excited for that kasi we're all gonna be together. Nagkaroon ng pagkakataon ng GMA News na makasarilinan si Krista at sinagot ng aktres ang ilan pang tanong tungkol sa isyong kinasangkutan niya. Would you say na natapos na rin sa wakas? Sana. Magdadasal lang tayo na sana. Paano pag tinanong ka, pag kinumusta ang love life, anong sasabihin mo? Meron ba? Sabihin ko, Merry Christmas. Pwede yun. Lars Santiago, updated sa Showbiz Happenings. And that's the hottest in showbiz. I'll see you again tomorrow. Ako pa si Pia Guanyo. Mel, Mike? Buhay na buhay ang munisipyo na o ang City Hall ng Mandaluyong dahil sa Christmas tiangge at sa rides. Maningning din po ang kanyang Calle Policarpio sa Mandaluyong din po, pero hindi na po kasing garbo kumpara noong mga nakaraang taon. Nakatutok po doon live si Ruth Cabal. Ruth, kamusta dyan? Mel, Mike, ramdam na ang Pasko dito sa Mandaluyong. Marami ang namamasyal at naghahabol sa kanilang Christmas shopping at may ilaw ang mga bahay rito. Kilala ang Calle Policarpio sa magagarbong Christmas lights at decor sa mga bahay. Pero ngayon hindi na kasing ningning ang Calle Policarpio kumpara sa mga nakaraang taon. Mangilan-ngilan na lang kasi ang mga bahay na may dekorasyon. Ang dating tiangge rito, inilipat na rin sa munisipyo. Si Norma Lim, dati moving Christmas displays ang makikita sa kanyang bahay. Ngayon, simpleng bilhin na lang. Doon lang natin papadama yung ano natin na talaga ang sandigan natin yung si Lord, na kaya yung bilhin hindi dapat mawala yan. Pero ang bahay na ito ng pamilya Dalisay, tadtad pa rin ang Christmas lights. Puno rin ng iba't ibang imahe ng Santa Claus ang tinaguriang House of Santa Claus ng pamilya Suva. Mula sa mga life-size na estatwa hanggang sa iba't ibang bagay na may disenyong Santa. Kaya may mangilan-ngilan pa rin namamasyal rito. Nakita mo talaga na Pasko na po dito. Paningning rin ang buong munisipyo ng Mandaluyong. Ikalawang taon ngayon ang sinasagawa ang Paskuhan sa Tiger City. May tiangge, rides, at may iba't ibang programa na mismo mga empleyado ng munisipyo ang performers. Gabi-gabi umaabot daw sa 10,000 katao ang pumupunta rito. Para mabigyan ng kasiyahan yung aming mga kababayan, lalong-lalo na yung mga walang kakayanang magbayad ng palabas. Masaya. Masaya. Daming ilaw. Madaming ilaw. Sa rides. Mel, Mike, wala raw ginastos ang munisipyo sa mga dekorasyon dito. Kumita pa nga raw sila dahil sa tiangge. At bukas itong Paskuhan sa Tiger City hanggang December 31. Mel, Mike? Maraming salamat, Ruth Cabal. At yan po mga balita ang aming tinutukan sa nakalipas sa 24 oras. Maraming salamat sa inyong pagtitiwala. Naku, 3 araw na lamang po at Pasko na. Magpasalab na mga kapuso. Mula sa tahanan ng katotohanan, ako po si Mel Tiangco. Ako po si Mike Enriquez. Ito ang GMA. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Walang kasinungalingan, serbisyong totoo lamang. At dahil hindi natutulog ang balita, nakatutok kami 24 oras.